Nakaalis na ang eroplano ng Philippine Air Force na C295 mula sa Dili, Timor-Leste. Kaya sa ngayon ay kasama na natin dito sa loob ng eroplano si dating Congressman Arnab Beldaves Jr. At doon na siya pinaupo sa unahan saan katabingan niya ang Director ng National Bureau of Investigation na si Director Jaime Santiago at sa kabilang banda naman ay si Assistant Secretary Eliseo Cruz ng Department of Justice. Dahil na mabilisan lang yung naging interval ng turnover kay Teves mula sa immigration ng Timor-Leste at sa mga tauhan ng Pilipinas, ito lang yung nadala ni Teves sa kanyang biyahe. Ito ay dalawang paper bag, isang kulay pula at isang kulay puti. Ang laman lang nito ay may mga tubig, tsinelas at meron ding mga kaunting pagkain. Pero pagdating naman dito sa eroplano ay hindi siya pinapapayaan. Meron binibigay sa kanya na pagkain at inaalalayan din siya ng mga tauhan ng Philippine Air Force. Matapos naman ng 5 oras, una munang tumigil ang eroplano sa Davao International Airport para sa refueling at saka ito bumiyahe pa Villamor Air Base. Saktong 11:18 ng gabi ng Huwebes, nakalapag na ang eroplano na nulan si Teves sa Villamor Air Base. Bago sumakay sa sasakyan ng NBI, ipinasuot siya ng bulletproof vest at helmet. At saka siya idiniretso sa headquarters ng NBI sa Pasay City. Dito dumaan sa booking process kung saan kinuha ang kanyang fingerprint at nagkaroon din ng medical procedure. Booking, yung mugshot, and then medical, siyempre. Kaya sabi niya nga sa akin, marami siyang gamot na iwan dito. So, magkukonsult siya uli sa aming doktor, sabihin niya kung ano nararamdaman niya, titignan siya ng doktor, bago namin siya i-turn over sa aming detention facilities. Nakitaan naman ng ilang galos at pasa sa katawan si Teves, pero agad din itong ginamot ng doktor sa NBI. Paliwanag ni Teves, ito ay marahil sa pag-aresto sa kanya sa Dili, Timor-Leste. Matapos naman ang medical check-up, agad siyang kinuhanan ng mugshots at nagkaroon na siya ng pagkakataon na makita ang kanyang ina at abogado sa opisina ng NBI. Sabi ng DOJ, malaking tagumpay ang ginawang pag-aresto kay Teves dahil sa tulong na rin ng komunikasyon sa gobyerno ng Timor-Leste. Bagamat agaran ang nangyaring deportation, matagal na rin naman umanong plano na pabalikin si Teves sa Pilipinas mula pa noong Setyembre 2024. Na-aproban na ito last September pa last year. Kaya lang nagkaroon ng mga delay dahil sa mga petition nitong si Congressman si Arnolfo Teves. Kaya ngayon lang natin na i-implement. Mabilis naman yung communication natin. Bagamat merong mga konting delay, nakuha naman natin on time yung si Arnolfo Teves. Inaasahan naman na i-detain si Teves sa New Bilibid Prison pero sa detention facility ng NBI. Ang NBI na rin ang mag-a-assist sa kanya sa pagpunta sa mga hearing sa korte para sa mga kasong nakabinbing laban sa kanya. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Arestuhin si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste, Martes ng gabi at naglabas ng pahayag ang gobyerno ng naturang bansa na agaran ng ipadedeport si Teves. Ang pamahalaan ng Pilipinas alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agaran ding naghanda para sa deportation at pagkuha kay Teves mula sa Timor-Leste. Sa pangunguna ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Presidential Communications Office at Philippine Air Force, Miyerkules, alas 11 ng gabi, agad na bumiyahe ang pamahalaan para kunin ang puganting sospek. Nandito tayo ngayon sa loob ng Philippine Air Force C295, ang eroplano na susundo o inaasahang susundo kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Dili, Timor-Leste. Yung upuan na nakikita nyo sa aking likuran, yung blankong upuan na yan, dyan inaasahan na uupo mamaya si dating Congressman Teves para iuwi na siya sa Pilipinas. Sa eroplanong ito naman, ang kasama natin sa ngayon ay ang mga opisyal at mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, Bureau of Immigration at Presidential Communications Office. Mula Villamor Air Base, nakarating ang Philippine Air Force C295 sa Dili, Timor-Leste, mag-aalas 12 ng tanghali, Huwebes, oras sa Pilipinas. Sinalubong agad ang delegasyon ng mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa Timor-Leste.
Nandito na tayo ngayon sa loob ng airport ng Timor-Leste at makikita niyo sa aking likuran, nag-uusap-usap na yung mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at opisyal ng gobyerno ng Timor-Leste. Ngayon ay may inaayos lang ng mga dokumento at o mga papeles at kung maayos na yan ay inaasahang dadalhin si Tevez doon sa aeroplano at saka siya isasakay doon para nga ipa-deport pabalik ng Pilipinas. Matapos maayos sa mga dokumento sa paglipat ng kustodiya o turnover kay Tevez sa Pilipinas, agad siyang pinuntahan ng mga NBI personnel at ng DOJ. Kinapkapan si Tevez at saka siya pinalakad papunta sa eroplano. Habang naglalakad si Tevez, nakaposas na may kadena ang kanyang kamay at paa. Pero bago isakay sa eroplano, nakiusap si Tevez na tanggalin ang kanyang posas dahil hindi naman kumano siya tatakas. Pumayag naman ang Pilipinas na tanggalin ang posas. Pero pag-akyat ng eroplano, muli siyang pinusasan sa kamay. Paliwanag ng NBI, protocol kasi na posasan si Tevez dahil wanted siya sa Pilipinas. May turnover siya sa atin ng Timor-Leste authorities, nakaposa siya, tsaka pati sa paa nakaposas. So, hindi naman tayo masyadong cruel. Pinusasan lang natin siya sa kamay. But that is protocol. Talagang gano'n. Pagka ang tao ay arrestado, kailangan nakaposas. Nang makaakyat si Tevez sa eroplano at makaupo, pinasahan na siya ng Miranda rights. Ginoong Arnolfo Tevez Jr., kayo po yun, sir. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms, and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Ginoong Arnolfo Tevez Jr., kayo po ay may karapatan malaman ng iyong karapatan. Bukod sa wanted dahil tinuturong mastermind sa Pamplona Massacre o pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Noel Digamo, may waranto rin si Tevez sa murder mula sa isang korte sa Dumaguete Court at sa kasong terrorism financing. Matapos nito, umalis na ang eroplano sa Timor-Leste para maibalik si Tevez sa Pilipinas. When February Lupa. Matapos na dumaan sa booking, makuhaan ng biometrics ng National Bureau of Investigation o NBI, si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. kagabi. Sa unang pagkakataon ay iniharap siya sa media kanina kasama ang ina at abogado. Sa gitna ng pahayag ng kanyang ina na hindi nito napuntahan ang anak sa Timor-Leste sa loob ng 2 taon hanggang namatay ang kanyang asawa, naluha ang dating kongresista. Pasalamat ako sa Diyos na after 2 years, nakita ko na naakap ko yung anak ko. Tama ka, for the last 2 years, hindi kami nagkita. And hindi ko rin siya mapuntahan dun sa Timor-Leste because my husband was also in and out of the hospital. Pagkatapos ito ay dinala na ng NBI si Tevez sa kanilang detention facility sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa. Nilinaw ni NBI Director Jaime Santiago, ito ay bukod na pasilidad doon para sa mga convicted o may hatol na. Ipinahiram sa kanila ng Bureau of Corrections o BUCOR ang naturang pasilidad matapos naggibain ang dati nilang headquarters sa Maynila kasama ang lumang detention cell. Detention facility po yun ng NBI under our control. Tao po namin na nakapantay doon. Tiniyak ni Director Santiago na hanggat nasa kustudiyan nila si Tevez, ay ligtas ito pero hindi ito bibigyan ng special treatment. Pansamantala ay mag-isa siya sa detention, lalo na bago pa lang siya roon. Walang focus-focus doon sa parehas ang treatment, walang torture, walang ano pa man. No? Mahigpit ang bilin ko sa kanila na hindi na pwedeng maglalagay, makakagala sa labas ang detainee. Nanindigan si Tevez ng pangunahin niyang ikinababahala ay ang kanyang kaligtasan. Samantala, inaasahan naman na ngayong araw ay isasauli ng NBI ang warrant of arrest sa korte at impormahan na hawak na nila si Tevez.
Paliwanag ni Santiago na isa ring retiradong judge, kasunod nito ay magtatakda na ng arraignment o pagpasa ng sakdal kay Teves ang hukuman, partikular ang Manila Regional Trial Court kung saan nakabimbin ang kanyang mga kaso. Sa pagkakataong ito ay malilipat na ang jurisdiksyon kay Teves sa korte. Maaari anyang mag-issue ng commitment order ang korte kung saan posibleng malilipat ang dating mambabatas. The court now will set the arraignment of Congressman Teves. That will start the trial. No, bahala na nga doon si Atty. Topacio, role niya na yun. Dito ay inaasahang magtuloy-tuloy na ang paggulong ng kaso nito, kabilang na ang murder, frustrated murder at attempted murder, kaugnay ng Pamplona massacre na ikinamatay ni Governor Ruel Digamo. Ayon kay Teves, umaasa siya ng patas na paglilitis sa kanyang kaso at ang pakiusap lang niya sa korte ay maging mabilis ang buong proseso. Handa rin anya siyang makaharap kahit sino, maging si Mayor Janice Digamo. I always hope for a fair day wherever the ball is in. In any game naman, be it sports, be it judicial, be it whatever. Samantalang kabilang naman sa kondisyon ng Timor-Leste sa pag-deport kay Teves na dapat hindi ito maisailalim sa death penalty at hindi lalagpas sa 40 taong pagkakabilanggo ang parusa nito kung mahahatulan. Sagot naman ng Department of Justice o DOJ, walang death penalty sa Pilipinas. Wala naman talaga. We don't do that. It's not state policy. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagaan.